Pag tumubo na lahat ito, mga 5 years siguro. So 5 years, mga namumunga na yan. Siguro ang ganda-ganda tingnan kasi meron tayo daw namumunga. May lahat ng season, lahat ng month, sana meron tayong namumungang mga prutas. Hello mga pamilya, ikot tayo ngayon dito sa sa farm namin kung anong mga meron dito sa baba. Akyat baba tayo dito sa bundok. Kaya tara, samahan niyo ko. Oh, ito yung sinasabi kong pababa. Pababa. Tumbuhay namin dito pag nandito sa bukid. Akyat baba, akyat baba. Ito yung exercise din na kailangan mag-jogging-jogging. So, ayan si Juliet. Ay, sino ba ini? Si Juliet, tama. Si Juliet ito. Ang mga hayop namin dito, ang mga pangalan ay nag-umpisa sa letter J. Meron kaming Jenny, si Juliet, si Juliana, si Juliana, Julie. Ha, Juliana. Ha? Oh, Juliana ang bata. Si Julie si nanay. Si Mommy Horse. Oh, si Juliet. Di na. Ano aton ido na maparan? Georgina. Ha? Ayun naman kay Angel, nag-Angelo siya. Oh. Ayan, swimming pool ni Juliet. Swimming pool. Ayan. Di pwedeng sakyan yan. Ayun, may isa pa siyang swimming pool doon. Nag-iisa lang siya dito kaya kahit saan niya gusto, pwede lang. Ang dami niyang pagkain dito, ang daming grass, oh. Kabilaan. Din mo yung naikadaran. Diin, pakaunon mo na? Lawig mo na? Nagkarigoy na siya da? Ha? Uradlaw ina nagkakarigo? Maghalhal, oh, para hindi ma-heat stroke. Oh. Bakit naman tayo dito sa manggahan? Ito yung sinasabi ko na talagang ang tataas. Ayan, oh, may mangga pa dito na isa, oh. Ayan, oh, may bunga pa. May bunga. May bunga pa. Ayan. Ito yung Chan Mango to. Ada si Jenny. Si Jenny. Ay, kung sumakay sa kabayo, sumasakit yung puwet ko. Ano to? Normal na ano lang to? Boy? Normal na ano. Yung matatangkad na nyug. Ang variety niyan. Yan yung mga hulog na yan. Diyan yung galing. Kasi ito pa ulit anuhan ni Juliet, oh, swimming pool. Oo. Tapos, tour tayo dito sa ano. Ito naman sa kabila namin, ito yung mga kakawan namin. Kakao, nyug, at saka sagingan. Ayan. Ayan. Diba, ito oh. Ito yung ano namin. Kakao. May mulching din yan. So, ayan, ikot-ikot lang tayo dito. Ito daanan to dito ng mga tao kasi doon sa may kabilang barangay pa. Ito yung dinadaanan nila. Yan. Kaya nilagyan namin ng kahit isang wire para hindi pumunta doon yung mga yung mga hayop na mga dumadaan at saka yung mga tao na rin kasi minsan yung mga tao pag dumadaan minsan pinuputol yung mga dahon. Ang ganda ng tubo ng kakao, oh. Ayan. Ganda. Tapos doon din, sa kabila, oh. Ayun daw, damo, oh. Damon ko. Ganon din dito sa mga kakao namin. Merong mga magaganda ang tubo. Meron ding mga hindi gaano.
Yung iba namatay, kaya pinalitan na namin. Itong mga to, iba-ibang variety to, 3 variety meron kami dito. Yung pinaka-last naming in order ay itinanim, Criollo. Ngayon lang taon, itinanim yung Criollo, pinagpalit namin sa namatay na mga dating kakao dito. Ayan. Ang malinis lang talaga namin dito ay yung mga puno ng mga kakao. Ito naman yung mangga na to. Malakas mamunga to dati eh. Kaso lang ang pangit dito, kasi nasa daan siya. Yung mga tao, nangunguha ng mangga pag dumadaan. Yan. Kaya pag harvest time na, naunahan na kami mag-harvest. Kasi nandito lang siya sa daan. Talagang nagano siya, welcome. Welcome daw. Welcome. Pakita siya sa mga bunga niya na magaganda. Kaya wala natitira sa amin. So, pangit naman kasi pag dalawang ginawa namin ditong bakod, maliit na lang. Pagka ganun. Ano yun? Ano? Hay na takunan. Hay na takunan. Ay, daratso ka dito. Masisipaw na ako ni Jenny. Isus. Grabe gayud. May kayumito din kami dyan. Yung ano lang yan. Hindi yan na grafted. Yung normal lang yan. Seedlings yan. Pag dinalawa ito dito, baka masikipan yung mga dadaan. Kaya isa lang nilagay namin. Yung prinotektahan lang talaga namin. Kasi maselan yung kakao muna ang prinotektahan namin. Dito kasi malalaki na yung mga mangga dito, kaya hindi na namin nilagyan ng bakod. Kasi yung maliliit lang talaga. Pag nagtanim siguro kami ng maliliit dyan, pag lumaki na yung kakao doon naman sa kabilang mayroong bakod. So ayan yung kakao namin. Malalapit din dito sa bakod. So, meron kaming ayan yung kakao. Ayan. May mga yan ng nyog, yung husk. Nilagay namin dyan, pinampatong sa mulch. Ayan. Tapos meron kaming Madre de Cacao. Ayan. Pamprotekta na. Nagtatanim na kami ng mga ganyan sa mga border nila para paglaki nila may poprotekta sa kanila. Ay kahit ngayon din naman, may pumoprotekta na sa kanila. Ang ganda din ng tubo ng Madre de Cacao dito sa amin. So, ang aim namin ay punuin ito ng Madre de Cacao, yung mga border dyan, para hindi masyado visible yung mga kakao namin, lalo na pag namunga sa mga dumadaan dito. Parang yun na rin yung magiging bakod namin, magiging harang, na hindi siya makikita masyado. Hindi katulad nung, ayaw namin siya matulad dun sa mangga na nag-hi and hello sa mga dumadaan. So, yan. Kaya pag may nakita kami mga Madre de Cacao na pwede siyang itanim dito, itutusok-tusok lang naman yan eh. Tinutusok-tusok lang naman yung mga kahoy na yan. Mabilis din lang naman silang tumubo. Kaya, yan. Ito ulit, Madre de Cacao. Marami kaming Madre de Cacao dito. Halos ang line na to, yung mga nabuhay, ay nandiyan pa. Meron kaming tinanim dito na, mga takunan. Takunan na dwarf coconut. Kaso lang, madamo pa, hindi pa nalilinis dito. Kaya, nasaan ba? Malayo ba? Hain. 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 Shh. Ano na sa lampasan na amo na yung area? Saan? Mga pira na takunan ang natanom. Ha? 30? Mga 30 daw. 40? Di ko man ay 40. Hain ba? Kita mo nga, kita mo. Kita mo? Ako di ko kita. Kita mo, Sel? Masipaan kita ng Jenny, ha? Saan? Dito mo na sa tungada na ho. Straight on, hay, manda. Apiki lang daw mga 10 meters away. Di ka siguro kayo nasa taas ka, kaya kita mo kami nasa baba. Di na mong kita. Dili man naman. Abo ko, mahiras. Wala ba napiki di na makita siya?
Ah. Abo ko sa magkanto sa ano, abo ko mag-agi didihi o kay ano, iniho makuan makati at saka nakakasugat. Hain. Taba ka mamay may ahas pa dyan. Ay nako, hindi pati ako nakaboots. Dito sa farm, ang pinakatatakutan ko talaga sa lahat ay ahas. Kahit maliit pa yan, ahas pa rin yan. Kahit pa yung pinupulupot-pulupot dyan sa leeg na magpa-picture-picture, ayaw ko ng ganyan. Takot talaga ako. Din ka nag-agi. Sa diin, ay malapok. Malapok, maputik. Ayaw ko dyan. Balik tayo. Ayan. Bisitahin natin bago tayo umuwi si ano. Dito, yung may bahay dito. Si Joy. Joy, Joy, Joy. Ay ko talaga pumasok sa mga ano. Ay, to. May daan dito. Pera sawa. Hain. Ay, yung tapahan, no? May ano kami dito, yung tapahan. Tingnan natin. May tapahan kami dito. Ayan. Kailan mo last na gamit to? Kailan nag-last na gamit? Last 1 month. 1 month ago? Hain man ang mga ano niya, binalukan. Hain. Jutay na lang? Oh. Ito yung koprahan. Dito niluluto yung kopra. Diyan sa area na yan. Tapos ito, ube to, no? Ano? Di ba ini ube? Balagon. Ay, balagon lang yan. Parang ube. Ay, naantakunan. Pwede maagi? Magkikita mo. Maski usad lang. Kasi kailangan isan. Ano yun? Inahurab dati. Pero buhay na siya. Pian maayo na kuan. At sa tago-tago. Agoy, ayoko. Kitaan ko na lang. Gusto makitaan na ano, ang pinatanim ko dito na takunan. Kasi order ako, dito sa Masbate lang yung supplier ko ng takunan. Oh! Para din man ini. Ah, dito no, ni ano, yung uling. Dito sila nag-uling. Tapos ito na yung area. Ano itatanim natin dito, boy? Ha? Ano tanim natin di? Lubi. Hindi, pagkatapos, ano pa idagdag ta? Hain man! Diretso lang yun ang lubi. Baka di? Dapat may tungkod ako. Sige. Bulabog mo na ini di? Hain man! O sige daw. Ito para ituklo mo daw. Gusto makita ang ano, development niya. Pero ano ba ito kabulan sa pagkatanom? May 6 months na? May 6 months na, no? Eh, meron daw ditong ng pakain ng mga hayop. At nakain yung iba. Saan ba? Ito yung nakain ng hayop. Oo. Nakain ito. Nakain ng hayop na dito. Pumunta. Ayan. Hain. Hain, ito? Amin ang pinakapike? Taon ta daw, Sel. Maski usad lang. Oh. Ada oh. Oh, sobrang effort namin, pumunta pa talaga kami dito sa damuhan para lang makita ang status ng aming takunan dwarf coconut. Yan. So dahil naabot ko tong area na to, nag-iisip na nun ako pwedeng itanim dito. Bakit maganda itanim dito? Vegetables ba? Din natin ibut ang mga vegetables sa kabila. Saan? Doon.
Okay, yung malapit daw sa ilog, doon namin lalagay yung mga gulay. Gulay yan para mabilis yung just in case kailangan namin ng tubig, malapit sa sapa ang pagkuha ng mga tubig. So, ayan, dahil nakaikot-ikot na naman ako, nakahanap na naman ako ng bakanting mga lupa. Ay. Bambu namin. So, ito yung ano namin. So, ito yung isa sa sample ng ano namin, ng status ng dwarf coconut namin dito, na takunan. Yung takunan yun yung ano, orange yung nyug. Sabi mo, pakati na dito naman. Pakati na naman. Pakanto? O sige, ano, orange ang ano niyan, maganda daw yun sa health. Kasi normally green ang buko, 'di ba? Ito yun yung orange. So marami nagsasabi na hinahanap 'yan at saka maganda 'yan sa health. Kaya tinanim ko 'yan dahil sa kanyang benefit, health benefit sa mga tao. So yan, papunta doon diretso yan, 40 pieces yan na pinatanim namin na ganyan. Mukhang madadagdagan pa yan dahil i-intercraft ko siya doon sa mga kape. Dadagdagan pa yan. So, patanim lang tayo ng patanim. Hanggat kayang magtanim. So, ayan, may mga space pa tayo dyan. Pwede pang tamnan yan. Sa ngayon, bakante pa yan, di ba? Bakante pa yan. Marami pang bakante sa amin dito. Ang dami na namin napatanim, pero marami pa rin bakante. Pag tumubo na lahat ito, mga 5 years siguro. So, 5 years, mga namumunga na yan. Siguro ang ganda-ganda tingnan kasi meron tayo daw namumunga. May, lahat ng season, lahat ng month, sana meron tayong namumungang mga prutas. Yan. Kasi, all year round naman daw yung, yung kakao, kaya tuloy-tuloy lang yun. So, mga prutas lang tayo kasi seasonal mga yun. So, ayan, meron kami doong, kakawayan. Yan, kawayan. The bamboo, para mga bata pa sila. Ayan. Mag-isip tayo ng anong pwedeng gawin dyan in the future. Chopsticks o dito sa amon sa Masbate, barbecue stick. Barbecue stick. Yan. So, grabe. Ang taas ng mga na dito. Ayan, may mga nakain talaga ng mga dito. May panghura. Wala na din ang gatuway niya na sin mga hayop. Wala na. O, sige. Ganda. So, mga 12, ay mga, mga 1 year siguro, malaki na yan. So, salamat sa pagsama at salamat sa panonood. Kita-kita po ulit sa mga susunod namin mga videos.